Sinabi ng pong mahal, masalanan ay kaligtasan. Maghahari ng pusan ang buong Diyos na may tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng mga eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo, iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At syempre, wini-welcome po natin ulit ang isang paring misyonero, si Father Joseph Briones. Siya po ay naka-assign sa Archdiocese ng Bangkok sa Thailand. Kaya welcome back kay Father. I-welcome naman natin si Father Joseph sa simbahan muli ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Biyernes sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Kahit na winelcome natin ng mahinhin na palakpak si Father, dahil nga Kwaresma ngayon, wala nga masyadong palakpak. Dahil Biyernes ay araw ng pangilin o yung ating tinatawag na abstinence. Magbabawas muna tayo, baka nakakalimutan ho ninyo, Biyernes ngayon. Bawas ng kain muna, lalo na ng karne at ng matataba. Kwaresma, baka nakalimutan mo kanina. Huwag mo nang ulitin-ulit mamaya. Bawas na. At isa sa mga binabawasan din natin ay siyempre yung mga palamuti at ang pagpalakpak nga pagkatapos ng homilya at ng misa. Well, pag misa, kaya naman tayo pumapalakpak ay hindi dahil kay Father, kundi dahil tayo ay binasbasan muli ng Pong Nazareno. Kaya kung merong mang may karapatang bigyan ng palakpak, ng pasasalamat at papuri, ay ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng malakas na palakpak, ng papuri at pasasalamat ang ating mas malakas para sa Kanya. Kaya pagkatapos ng homily, walang karapatan si Father na palakpakan. Pong Jesus Nazareno lamang. Sabihin nga natin sa mga katabi natin. Sabihin nyo po, sabihin nyo sa katabi ninyo, malapit ka na. O bakit ayaw nyo sabihin? Bakit sa akin kayo nakatingin?
Ulitin, ang hindi magsabi nito. Wala lang, sige. Sabihin natin sa katabi natin, malapit ka na. Kayo talaga malisyoso kayo talaga. Alam niyo ba kanino malapit ka na? Malapit ka ng buhusan ng biyaya ng Pong Jesus Nazareno. Amen. Kayo, pinangungunahan niyo talaga ang Diyos. Yan ang mangyayari sa atin kapag inuunahan tayo ng takot. Kapag ikaw ay nagpapauna, nagpapatalo sa takot, pangamba, kakayanin ko kaya? Magagawa ko kaya? Baka hindi ko matapos. Baka hindi ko makuha. Wala pa nga. Paano kung hindi mo ginawa? Yung pala ay may nakaabang ng pagpapalang darating. Kaya makinig kayo. Kapag kayo ay nakakaranas ngayon ng isang matinding pagsubok, kapag ikaw ngayon ay dumadaan sa isang matinding problema, pasakit, huwag mong isipin kagad na ito na ang wakas, ito na ang katapusan. Bilang mga Kristiyano, deboto ng Pong Jesus Nazareno, ang tanging nating iisipin, puno ng pag-asa at pananampalataya, Lord, mukhang may hinahanda at niluluto kang dakilang biyaya para sa akin. Amen. Kaya yung salitang malapit ka na, narinig natin niya sa Ebanghelyo ngayon. Sa seminaryo, nung kami nag-aaral, sa ganyang paraan ipinaliwanag ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is already but not yet. Ano ibig sabihin nun? Ang kaharian ng Diyos ay pwedeng magsimula dito at ngayon. Already but not yet. Malapit na. Kung tayo ay nabubuhay sa pagbibigayan, pagtutulungan, pagpapatawad, pag-ibig, ito ang simula ng paghahari ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Kristo doon sa eskriba nagtanong? Ano po ang pinakamahalagang utos? Alam nyo, ng panahon ni Kristo, marami nagtatanong sa Kanya. Pero tandaan natin, wala tayong maililihim sa Diyos. Kung kaya mong lokohin ng ibang tao, kung kaya mong manlinlang ng ibang tao, wag ang Diyos. Sapagkat alam ni Kristo, kung naalala nyo sa kanyang mga ebanghelyo, bakit siya tinatanong? Bakit siya sinusundan? Sapagkat gusto nilang hulihin, sirain, patayin si Kristo. Ngayon, isang eskriba ang lumapit. Ano pong pinakamahalagang utos? Alam nyo, marahil, naramdaman ni Kristo. Sincero ang taong ito. Meron siyang gusto. Kaya, huwag kang magsisinungaling pag lumalapit ka sa Diyos. Ay, nakakahiya, ano? Pati ba naman sa pagdadasal, magsisinungaling ka at manloloko ka? Pag humarap ka sa Diyos, ano ang sabi ng Panginoon? Humingi ka. Kumato ka. Humanap ka. At bibigyan kita. Kaya pag lumalapit sa Panginoon, maging tapat tayo. Maging totoo tayo. Alam niya kung ano-anong pinagdadaanan mo. Alam niya kung ano-anong kinakaya mo. Alam niya kung ano talagang kailangan mo. Kaya pinakinggan ni Kristo yung eskriba. Ano ang pinakamahalagang utos? At nung makita ni Kristo na yung lalaking ito ay alam ang kanyang tinuturo, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong makinig po tayo, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong buo. Huwag mong bibigyan ng Diyos ng tira-tirang oras lang. Huwag mong bibigyan ng Diyos ng tinipid na lakas. Kaya nga tayo nagpapadoktor. Huwag nyo na pong patatagalin. Pag kayo po ay tinawag na ng Diyos sa paglilingkod, sa pagbabago, sa pagtulong, sa katotohanan, huwag mo nang patagalin.
Baka dumating ang araw, marami ka ng oras, pero wala ka ng lakas. Marami ka ng oras, pero wala ka ng lakas. Punong-puno na lang tayo ng panghihinayang at pagsisisi. Kaya ano ang sabi ni Kristo dun sa lalaki? Magaling. Malapit ka na sa paghahari ng Diyos. Una, dahil alam niya. Mga kapatid, mahalaga po yun. Pag-aralan natin, alamin natin ang pananampalataya natin. Kaya nga umaattend tayo ng recollection, formation. Dapat alam natin ang pananampalataya natin. Alam natin ang tungkol sa Diyos natin. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala ka. Alam natin. Pero ang pakiusap ni Kristo, dapat yung alam na uuwi sa may pakialam. Kaya anong sabi ni Kristo dun sa lalaki? Malapit ka na. Anong ibig niya sabihin? Tama yung iyong alam. Tama yung iyong natutunan, pero kulang. Dapat, lagyan mo ng laman. Lagyan mo ng buhay. Ang iyong alam na magkaroon ka ng pakialam. Tumutulong ka. Lagyan mo ng gawa ang pananampalatayang natutunan mo. Lagyan natin ng pagmimisyon ang ating debosyon. Lagyan natin ng pagtulong ang ating pagiging marunong. Hindi pwedeng hanggang dito lang. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa, ang kanyang panawagan sa mga tao noon, magbalik loob kayo. Tignan ninyo ang pwedeng mangyari sa inyo. Kapag kayo ay nagsimula ng magbago, kapag unti-unti nyo nang tinatalikuran ang kasalanan ninyo, para kayong halaman, unti-unting mamumunga, magiging mabango, mamumulaklak. Kaya alam nyo kung anong mahalaga sa turo ngayon, lalo na ngayong Kwaresma, ito ang lagi nating pakatatandaan. Ang mahalaga sa mata ng Diyos, sinisimulan mo na. Hindi naman agad-agad yan. Una, at least nakokonsensya ka na. At least naiisip mo nang itigil. At least naiisip mo nang itama. Yun ang pinakamahalaga. Doon tayo magsisimula ngayong Kwaresma. Unti-unti. Mga kapatid, gusto ko pong makita. Sino sa inyo rito ang merong sakit na matagal na niyang dinadala at ipinapakiusap sa Diyos na pagalingin na? Taas ang kamay. Sino ang mga may matagal ng sakit? Sino ang may mga matagal ng utang na kailangang bayaran? Sino ang meron ng matagal na paghihirap na kinakaya sa buhay? Taas ang kamay. Sino ang merong matagal ng problema na ipinagdadasal niyang matapos na? Taas ang kamay. At sino ang merong kahilingan na matagal na niyang ipinapakiusap sa Poong Nazareno? Taas ng dalawa ang kamay. Huwag niyong ibababa. Ulitin niyo ang sasabihin ko. Panginoong Jesus Nazareno, alam kong nakikinig ka sa akin. Alam kong nalalaman mo ang pinagdadaanan ko. Alam kong kasama kita sa lahat ng paghihirap ko. At puno ng pag-asa, naniniwala ako na ang biyayang kailangan ko ay malapit mo nang ibigay. Palakpakan natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, araw-araw, hindi natin alam
kung anong bagong problema ang darating. Pero araw-araw, ang alam natin, ang Diyos laging nakahandang tuparin at ibigay ang biyayang nararapat para sa atin. Huwag kang maiinip, huwag kang susuko, huwag kang tatalikod sa Kanya. Maniwala ka. Malapit ka na. Amen.